your wives and do not be harsh with them. Huwag po tayong maging malupit sa kanila. Alam po nyo, na marahil ang pinakamalapit po na meaning sa English, ito pong utos na ito ay yung embittered. Do not be embittered. Na huwag nga po tayong matulak dahil nawawalan na tayo ng pagmamahal. Nagiging mapait na imbis na matamis ang ating pagmamahal, ay tayo nagiging malupit sa ating mga asawa. Iiwasan po natin yung mga bagay na ganyan. Nawa nga po, ang bawat tahanan ng bawat Kristiyano ay kakitaan po ng tunay na pagsunod, tunay na unity at tunay na harmony para sa kapurihan at kalultian ng ating Panginoon. Yung iba naman, nagsasabi, Pastor, sige po, tama, ang lalaki po siya pong ulo ng tahanan. Pero kami mga babae, kaming leeg. Kaya kung saan man lumingon, susunod po yung ulo. Inuulit ko po, malaki po talagang temptation sa mga kababaihan para pasunurin ang mga kalalakihan. Pero hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Pastor, yan nag-work sa amin. Dahil ako yung nagpo-call the shots bilang babae, lalo kaming ang negosyo, ang pamilya, mas umaayos. Nandun na ako. Kaya isipin nyo kung paano pa kung yung asawang lalaki ang nagli-lead. Higit lalo kayong pagpapalain ng ating Panginoon, lalo magiging masaya ang iyong pamilya. Kababaihan, kayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos karapatan magpailalim sa inyong mga asawang mga lalaki sapagkat yan po daw ay naayon sa karakter ng ating Panginoon. Maniwala po kayo, yan po ang susi para sa higit na mas masaya na pagsasama ng pamilya. Mga kalalakihan, ang sabi ng salita ng Diyos, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayong magiging malupit sa kanila. Maniwala po kayo kung yan po'y magagawa natin katulad ng pagmamahal ni Kristo, nagsasakripiso sa kanyang pamilya, sa church, sa pamilya ng Diyos, tunay nga po magiging masaya at maayos ang ating pamilya at tahanan. Hindi po natapos dun si Paul. Ang sabi niya sa mga anak, in-address niya ng mga anak, children, obey your parents. Obey your parents in everything. Ang tindi nun, di ba? In everything. Obey your parents in everything. For this pleases the Lord. Ngayon po yung motivation naman ng salita ng Diyos. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Bakit? Kasi yun daw po ang nakapagbibigay ng kasiyahan, kaluguran sa ating Panginoon. So you obey your parents by honoring them. Kasi yun daw po ang pagbibigay ninyo ng karangalan sa inyong mga magulang. Alam po ninyo, nang isulat ito ng ni Apostol Pablo bilang salita ng Diyos para sa mga anak, ito po ay may kasabay na pagpapala. Kung maalala niyo po sa Ten Commandments, ito po yung unang utos na sinasabi na may kasamang pagpapala. Isang mapayapang buhay at mahabang buhay at mapagpalang buhay. At ang idea po ng obedience dito ay yung to listen under. To listen under. Ano po ibig sabihin? Kaya hindi ba kayo sa salitang Tagalog, pag nagiging pasaway yung mga anak natin, ang sinasabi natin, hindi ka kasi nakikinig eh. At yun yung sinasabi ng salita ng Diyos, makinig ka at magpailalim ka sa inyong mga magulang. Ulitin ko po, hindi yun naman po ito parang blind obedience. Siyempre, kapag ang pinagagawa ng magulang ay lalabag sa kalooban ng Diyos, ay hindi po kasama yun. But nonetheless, ang utos po para sa mga anak ay maging masunurin sa kanilang mga magulang. Kumusta po tayong mga anak? Tayo po ba ay masunurin sa ating mga magulang? At ang idea nito ay yung instructions. Yung mga instructions na ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ba ay nakikinig? Tayo po ba ay sumusunod? Sa mga magulang, sa mga anak, na wala pong tunay na matinong magulang na ipapagawa sa kanyang anak ang makasasama. Kaya ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin maging masunurin. Kaya nga po nawa sa tahanan ng pamilya ng ating Panginoon, nawa kasumpungan ng bawat anak natin ay magiging masunurin. Ito po ay mahalaga. Sa salita ng Diyos, binigyan ng din, bakit? Bakit kayo dapat daw maging masunurin? Dahil yan daw po ay nagbibigay ng alin? Kaligayahan sa Diyos.
Mga kabataan, mga anak, gusto niyo bang bigyan ng kaligayahan ng Diyos? Maging kayo masunurin sa ating mga magulang. At yun po daw ang nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Tayo po'y maging masunurin. Pero ito po'y nakakalungkot dahil sa panahon nga natin. Busy po yung mga anak natin, di ba? Busy po sila saan? Busy po sa gadget. Di ba? Pagka inutusan sila, nagiging paniki po sila eh. Di ba? Bigla sila nagiging paniki, lalo pag magkapatid, pag inutusan niya. Pag sila nagiging paniki, ang sagot nila, ba't ako? Yan, sabi nila, di ba? Ba't ako? Nagiging paniki eh. O kaya pag sila inutusan mo, sandali lang po. Di ba? Sandali lang. After na ng 1 hour, sandali na naman. Ganun po yung mga anak. Mga anak, alam po nyo, kung gusto nyo bigyan ng kasiyahan, una ang ating Panginoon, maging masunurin. Makinig tayo sa ating mga magulang. Alam niyo, hindi kayo mapapahamak kung kayo magiging masunurin sa inyong mga magulang. Hindi kaya, bakit maraming mga anak ngayon malungkot? Hindi sila masaya sa buhay. Bakit? Kasi hindi nila natutuhan ito. Napakasimpleng utos. Simple pero alam ko mahirap. Kaya hindi sila masaya sa buhay kasi meron silang baggages at guilt feelings na nararanasan. Hindi sila masunurin sa kanilang mga magulang. At alam po ba nyo yung pagpapalang sinasabi ng salita ng Diyos kapag ka masunurin, marunong, if they honor and obey their parents, no? At sinabi ko may blessing doon. Hindi lang po ito applicable sa mga anak ng Diyos. Alalahanin ninyo yung mga anak na naging mapagmahal at masunurin sa kanilang magulang. Tingnan ninyo yung buhay nila. Regardless kung sila man ay Kristiyano o hindi, sila man ay naniniwala sa Diyos o hindi, tingnan niyo yung buhay nila. Sila man ay makasalanan o hindi, tingnan niyo yung buhay nila. Sa mga tao mapagmahal sa kanilang magulang, masunurin. Alam po ninyo, mapagpala po yung buhay nila. Isa pong masaya, marangya yung buhay nila. Bakit? Yung kasi pangako ng ating Panginoon. So unang pinakamahalagang dahilan kasi ito po'y magbibigay ng kalulatian sa ating Panginoon. At ang salita ng Diyos nagsasabi, nagre-reward naman siya, nagpapala siya. At ano pa ho? Tayo po mga anak, kung matututo po tayong maging masunurin sa ating mga magulang, saan man kayo mapunta, sa eskwela man, o sa gobyerno man, o sa inyong magiging trabaho, magiging attitude nyo po yun. Kasi ang kabaliktaran nito ay rebelde, pasaway. Kaya tingnan po natin, yung mga anak na rebelde o hindi marunong sumunod sa loob ng tahanan, pag lumabas yan, no? Sa gobyerno man, sila yung unang-unang nagre-rebelde, hindi sumusunod sila yung pasaway. Sa eskwelahan man, o saan mang institusyon. Kaya kung gusto po natin ayusin yung ating komunidad, magsimula po tayo sa ating pamilya. Kaya kayo pong mga magulang, inahangaan ko po kayo na sinisikap ninyo na i-encourage ang inyong mga anak, di ba? Na sumunod sa Panginoon. Kasi yun po yung paraan upang lubos sila pagpalain. Sinasabi ko po ito hindi dahil napakadali po. Kasama po niyo ako. Kasama po niyo ako. Maging po ang aming mga anak ay hindi po perfecto. Pero nonetheless, tayo pong mga magulang, we need to encourage our children to be obedient. Kaya nga po sa last part, fathers, parents po kasama dyan, mga parents. Ano daw po ang instruction para sa mga parents? Children, honor your parents, no, by obeying them. Parents, encourage your children by not provoking them. Sa mga parents, ang utos naman sa atin, actually warning ang pagkasulat ni Paul, ang sabi ni Paul, do not provoke your children. Why? Lest they become discouraged. At sa ating pong mensahe, no, inuna ko po yung positive impact niya. Alin po? Encourage our children by not provoking them. Huwag natin silang ibuyo sa pagkagalit. Kaya ang challenge sa ating mga parents, ano kaya yung mga ginagawa natin na nakaka-discourage sa ating mga anak? Ang taas ng ating expectation sa ating mga anak na sila maging masunurin, pero teka muna, ano bang ginagawa natin para ma-motivate sila na maging masunurin sa atin? Mga kababaihan, mga nanay, gusto ninyo isang salita nyo lang, makita nyo mga anak sumunod. E teka muna, nade-demonstrate nyo ba yan sa pamagitan ng inyong pagpapasako at pagsunod sa inyong mga kasawang lalaki? Diba marami sa mga kababaihan, doon sila nagpipay?
Gusto ng mga nanay, ang kanilang mga anak maging masunurin, pero si nanay, ang hirap-hirap kayong maging masunurin kay tatay. Gusto ng nanay, hindi nakikipag-argue ang kanilang anak sa kanila. Pero natutuhan naman ng anak na makipag-argue kasi si nanay, nakikipag-argue rin kay tatay. Or vice versa. Si tatay naman, gayon din naman. Ina-argue niya lagi si nanay. Pero tayong mga magulang, gusto natin maging masunurin yung mga bata na hindi nakikipag-argue. Alam po niyo, ito po yung challenge sa ating mga parents. Malamang sa hindi. Yung mga attitude ng ating mga anak, reflection yan ng kaninong attitude. Real talk tayo. Kaninong attitude ang reflection ng ating mga anak? Sa parents. Kaya totoo po yung kasabihan, di ba? Masakit man tanggapin. Di ba? Sa mga matatanda, pag nakita nilang anak, anong tinatanong nila? Sinong mga magulang niya? Bakit? Kasi reflection sila kung sino tayo. Alam po niyo, yan rin po yung naging mapait, no, na katotohanan na aking tinanggap. Minsan nakakalimutan natin dahil ang galing mo na magturo, ang dami mo nang alam, iniisip natin, no, magaling na talaga tayo kahit sa tahanan. Parents, tayo po mga pastors, elders, deacons, leaders po ng church. Alam po niyo, madalas ang kawawa yung pamilya natin. Sa labas, ang bait-bait natin. Hello, sister, brother. Ang saya nakangiti. Diba? Kahit anong mangyari, pumalpak, may nagpa-problema, mabait ka pa rin nakangiti. Pero pagdating sa bahay, diba, natomba lang yung baso, nakasigaw agad. Walang ka-grace. Pag sa labas, ang bait-bait. Pero pagdating sa bahay, nakasigaw agad pag may pumalpak. Walang kapase-pasensya. At kung aamin tayong lahat, no, guilty po tayo dyan. Di ba? Pag sa labas, no, ang laki na nung kasalanan na ginawa, pero pag sa bahay, ang lit-lit pa lang nung kasalanan, ang tindi-tinda na ng mga reactions natin. Ganon din naman tayo, hindi lang sa mga anak, maging sa bawat isa, asawa at lalaki. Di ba? Sa labas, talagang ang laki-laki na ng atraso sa iyo, di ba? Nakangiti ka pa, very welcoming ka pa, gracious. Pero pag sa loob ng tahanan, grabe. Para tayong mga lalaki, para tayong mga berdugo. Diba? Yung mga babae, para kayong si Ursula, mga bruhaha kayo. Diba? Para kayong mga witch na tinutorture ang inyong mga anak. Alam po nyo, kaya kung matutuhan po natin ito kung inuutos sa atin ng salita ng Diyos, napakapayak, napakasimple, kung ma-master natin, susundin natin kasi may role po yung bawat isa sa atin. Ang ating tahanan ay tunay po na magiging masaya. Opo, hindi po perfecto, pero kung yan po yung ating susundin, tunay nga po ang pamilya ng ating Panginoon kung saan siyang sentro, siyang nagahari, yung unity, yung harmony, yan po ay mamamalagi. Kaya nga yan po yung ating bantayan. Ito bang mga bagay na ito ay nakikita sa ating sambayan? Mga kababaihan, kayo po ba intentional na nagpapasakop, nagpapailalim sa inyong mga asawang lalaki bilang respeto? Mga kalalakihan, mga asawang lalaki, tayo po ba intentional na tayo magmamahal, todo-todo, all out na magmamahal sa pamagitan ng ating pangunguna sa pamilya? Regardless ng status, regardless ng halaga ng iyong sweldo, ikaw pa rin ang nangunguna. At kailangan po yan ng suporta ng asawang babae. Encourage po ninyo mga kalalaki na sila po yung mag-lead. Don't take the wheel, women. Allow your man to be the man of the house. Kasi sila ang pinili ng Diyos para magmuna. Bago po ako mag-workshop, ibig sabihin doon, walang say ang babae sa pagdedesisyon ng pamilya. Hindi, ang marunong na leader, di ba, kukonsultahin ang kanyang asawa. Hindi kukonsultihin, kukonsultahin. At sila yung mag-uusap. Collaboration yan. Magkakaisa. Kaya kung ikaw ay babae naman, o kung ikaw ay smart, ikaw ay intelligent, ipapailalim mo yung sarili mo sa iyong asawang lalaki. Sasabihin mo yung boses mo. Yung iniisip mo kung yung tama sa iyong asawang lalaki. But nonetheless, i-encourage mo si husband to take the lead kasi yun po yung kalooban ng ating Panginoon.
At mga anak, ang inyong role bilang mga anak ay maging masunurin at makinig at magpailalim sa inyong mga magulang. At kung may failure dyan, anong tamang gawin? Tumawag tayo sa Ama at dumalangin na nawa nga ito pong mga role na ito ay magawa natin. At mga parents, tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos para hubugin yung ating mga anak. Meron po tayong role na alin? Nakilalanin nila ang ating Panginoong Jesus. Tiyakin natin na tayo po yung unang-unang discipler ng ating mga anak. At gawin po natin yan ng may pagpapakumbaba, buong katalinuhan, ng may pagmamahal, ng may mabuting halimbawa para sa ating mga anak. Inuulit ko po, ang ating mga anak na reflection po nating mga magulang. Hindi pa po huli ang lahat. Ako, maging po yung lingkod, marami pong pagkakamali. Kaya nga po may mga pagkakataon ako po yung humingi ng patawad sa akin mga anak. Minsan nga nagtataka na sila, Papa, ba't ano pa yung hinihingi mo ng tawad? Kasi naalala ko yung pagkukulang. At ganun po ang tamang pagpapakumbaba. Pag naalala mo yung mali mo, pinaalala ng Diyos, ang tamang response ay humingi ng tawad. At nawa nga po sa umaga na to, kung meron po tayong mga kasalanan na gawa sa bawat isa, husband to wife, wife to your husbands, parents to your children, children to your parents, nawa sa umaga na to, tayo po ay magpatawad. At ang sabi po, utos po sa mga parents, huwag daw natin silang ipoprovoke para hindi sila mabuyo sa pagkagalit o pagre-rebelde. Kaya tiyakin po natin na na-encourage po natin yung ating mga anak. At sa atin po ng mga parents na patuloy nag-encourage sa ating mga anak, una, mahalin ng Diyos, sambahin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, sama-sama na sumunod sa Panginoon, saludo po ako sa inyo. At nawa pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Nawa nga po ang bawat isa po sa atin ay gamitin ng Panginoon na mahubog natin yung ating pamilya. Kayo po na may maliit pa mga anak, mapalad kayo kasi kaya nyo po silang pasunurin. Sa amin po, sa atin, na malalaki ng anak, ang hirap kaya hindi na effective yung takutin ng mga anak natin. Meron na silang sariling ikaisipan. Kaya patawarin naman natin yung ating mga sarili na, Pastor, hindi ko po sila mapasunod. Ang pinakamagandang gawin po ay idalangin sila at tayo po'y patuloy na magpaalala at maging mabuting halimbawa sa kanila. Paano natin gagawin yun? Sa pamagitan ng ating relasyon sa ating mga asawa. Ipakita po natin. At tayo ko kung magwakas sa isang illustration na ito, para po sa mga magulang. Meron daw po kasing isang nanay na nag-aalaga ng kanyang nanay din naman. So ito pong nanay na ito, ang kanya pong pagturing sa kanyang nanay, kasi po matanda na, lagi pong nakakabasag ng plato. So pag pinapakain ni nanay, nanay na bata, yung kanyang nana, nilalagay yung pagkain sa bao. Sa bao, ano bang bao ng nyog. Sa bao ng nyog. Yun ang ginamit niya, plato ng kanyang nanay pag pinapakain. Kasi lagi nakakabasag yung matanda na niyang ina. Nababasag yung plato, nababasag yung baso. So para hindi na makabasag ang kanyang nanay, pinapakain niya, pinapainom niya sa bao ng ganun po. Nasaksihan yun ng kanyang anak. At nung mamatay na yung nanay niya, nung namatay na yung lola ng anak, abay itinabi nung anak ng apo, yung bao. Tinanong siya nung nanay niya, Anak, bakit mo tinatabi yung bao ng niyo? Para pagtanda mo na, ito rin ang papagamit ko sa iyo. Anong ibig sabihin ng storya na yun? Mga magulang, hindi lang pang nanay. Kung ano po yung minodel natin sa ating mga anak, yan rin po ang kanilang matututunan. Kaya tayo pong mga husbands and wives, andyan pa ang ating mga asawa, maging mabuti tayong modelo. Kung meron pa tayong mga magulang, take that opportunity. Pakita natin sa ating mga anak paano natin itinitreat yung mga magulang natin. Kung paano natin silang minamahal at tinutulungan. At nawa nga po ang ating Panginoon magbigay sa atin ng kapangyarihan at lakas para matupad po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ito po'y atin pong itinuturo
na may pagpakumbaba, na may pag-amin na maging po ang inyong mga lingkod ay hindi pa po nape-perfecto ito. Pero hindi po natin isusuko yung laban ng katotohanan na ito po dapat ang mukha. Ito po dapat ang description. Ito po dapat yung role ng mga asawang babae, asawang lalaki, ng mga anak at mga buhulan sa tahanan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa GC Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Tayo pong natayo mo ko, tayo po ay naman. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paalala ng iyong banal na salita. Tunay nga po, O Diyos, hindi po madali para sa amin, sa dami ng itinuturo ng mundo na ito kung anong dapat gawin. Nakakaligtaan namin, kayo po ang sa amin na nagturo, ang sa amin po ay nag-uutos. Na dapat nga po, Panginoon, sa mga kababaihan, matutuhan po nila